Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Tagal tayong hindi nakapagtalakay nito. Kasi ilang Sabado tayo walang klase tapos hindi ko pala ito na-transfer dito sa tablet. Pero alhamdulillah, ito na si Umair bin Wahab. So di rin siya masyadong kilalang sahaba. Pero doon sa Omar series, siya yung doon sa Omar series yung may dalawa siyang malaking eksena doon Yung bago magbadar, o bali tatlo pala. Maraming beses din siya pinakita. Bago yung badar, meron siyang utang. Kaya siya yung napilitan siya sumama doon sa badar. Siya yung pumalit doon sa pinagkakautangan niya. Hindi ko maalala kung sino yung yung pinagkautangan niya Tapos doon sa badar, nakaligtas siya. Siya yung pinakita doon na gumagapang pabalik ng Makkah. Nakatakas siya. Pero yung anak niya na bihag. Kaya ngayon, nung nakabalik na siya ng Makkah, so meron na namang pinagawa sa kanya, patayin daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung Quraysh na yung bahala. Yung bahala sa kanya. Kasi ang plano nila, kunwari dadalawin niya anak niyang bihag. Kunwari dadalawin niya yung anak niya na bihag ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi raw siya pagsususpetsahan. Pero pagpunta niya doon sa Madina, sinalubong na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ko yung plano mo. At nagsyahada na siya. Nung panahon na yun, nagsyahada na siya. Kasi ngayon, pagbalik niya ng Makkah, di ba, nangangaral na siya doon sa may Kaaba. Tapos sinabihan siya nung mga taga-Quraysh, yung mas mainam pa sa'yo, hindi nga namin pinawiniwalaan Tapos gusto mo, maniwala kami sa'yo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mainam sa'yo, hindi namin pinaniwalaan, tapos gusto mo, maniwala kami sa'yo. Grabe din yung mang-asar yung yung Quraysh. So ito yun, si Umair bin Wahab. Inshallah. Sabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, walakad gada Umair bin Wahab, ahabba ilayya min ba'di abna'i. Sabi ni Omar, si Umair bin Wahab ay naging mas kamahal-mahal na sa akin kaysa sa ilan sa aking mga anak. Kumbaga naging kamahal-mahal kay Omar si Umair bin Wahab. At kumbaga, kung si Omar magsasalita ng mabuti tungkol sa sino man, napakalaking bagay nun. Kumbaga, napakalaking kabutihan ang nakita niya kay Umair bin Wahab. Alhamdulillah. Simula ng kwento dito, Ada Umair bin Wahab al-Jumahi min Badar. So, nagsimula na yung kwento niya doon na sa Badar. Kasi yun yung kumbaga, notable na nangyari sa buhay niya. Kasi pangkaraniwang tao lang siya Hindi siya katulad ni na Abu Jahal na mayayaman talaga. Ito pangkaraniwang tao lang talaga siya. Kaya yung kwento niya nagsimula na sa Badar. At dito, kung mapapansin ninyo, ang pangalan niya, Umair bin Wahab al-Jumahi. So kabilang siya sa angkan ni Sa'id bin Amir al-Jumahi. Yung natalakay natin nung nakaraan, yung naging gobernador ng Hims sa Syria, na binigyan siya ilang beses ng pera, pero inuubos niya. Pinamimigay niya lahat. Tapos nagrereklamo yung mga tao sa kanya. Minsan uma-absent siya. Yun pala, wala siyang damit. Nilalaban niya yung damit niya. Tapos hintayin niya matuyo saka siya lalabas ng bahay. Tapos kapag minsan hinihimatay siya. Yung pala kaya siya hinihimatay kasi naaalala niya yung pagkakapatay kay Khubayb bin Adi. Naalala niya kung paano pinatay ng Quraysh si Khubayb bin Adi. So tuwing nang naalala niya yun, bata pa siya nung napatay si Khubayb bin Adi pagkatapos ng Badar, hinihimatay siya. Kasi naging brutal yung pagpatay kay Khubayb bin Adi. Buhay pa siya pero china-chop-chop na siya. Hinihiwa-hiwa yung laman niya, ganun. Matindi pinagdaanan ni Khubayb bin Adi. Nangyari yan ba pagkatapos ng Badar?
inambush sila ng Quraysh. Meron sana silang pupuntahan na lugar na magtuturo sana sila dun pero trinaydor sila. Trinaydor sila nung mga tao. So kamag-anak niya ito, si Umair bin Wahab al-Jumahi. So bumalik daw si Umair ng Makkah, najian binafsihi. Bumalik siya galing ng Badar at nailigtas niya ang kanyang sarili. Lakinnahu khalfa wara'ahu ibnahu Wahban. Pero naiwan niya yung kanyang anak na si Wahab. Wahab din yung pangalan ng anak niya. Tatay niya Wahab, sa anak niya Wahab din yung pangalan. Lakinnahu kalafa wara'uhu ibnahu Wahban asiran fi aidil muslimin. Naiwan yung anak niya na bihag ng mga Muslim. Wagad kana Umair yaksya an yakhudal muslimuna al-fata bijarirati abihi. So natatakot siya kasi binihag na yung anak niya, di ba? Kasi ganoon naman yung tao Minsan, totoo nga yung kasabihan Yung magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Kasi nga, tingin niya sa ibang tao, magnanakaw din na katulad niya. Kaya laging pinagbibintangan niya yung tao, nangangamkam, nagnanakaw, ganito, ganyan. Pero siya naman talaga yung totoong magnanakaw. Sila ganun din yung Quraysh. Marami silang pininsalang Muslim, kaya ngayon natatakot siya. Napipinsalain din ng mga Muslim yung anak niya. Natotorturin dahil sa kasalanan ng ama ng anak niya, dahil sa kasalanan niya, kumbaga, yung anak niya yung pananagutin. So yung kinatatakutan niya. Wakad kana Umair yaksya an yakhudal muslimuna al-fata bijarirati abihi wa an yasumuhu su'al adhab jazaan ma kana yunzilu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-ada. So kinatatakutan niya na yung anak niya yung mapag-initan o gantihan dahil sa pamiminsala nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walika ama kana yalhiku bi ashabihi minan nikal. At gayon din, syempre bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati yung mga kasama niya, di ba? Sinasaktan ng Quraysh. Si Abu Bakar minsan halos mapatay sa bugbog ng Quraysh. Hindi lang talaga gumanti yung yung pamilya ni Abu Bakar. Tahimik lang sila na pamilya. Hindi sila gumanti. Pero kinatatakutan niya, baka yung anak naman niya ngayon yung gagantihan. Baka yung anak niya. Wa fi dati duha tawajjaha Umair ila al-masjid at-tawaf bil Ka'bah wat tabarruk bi asnamiha. So nung nakabalik na siya ng Makkah, isang araw daw nagpunta na siya ng Kaaba upang mag-tawaf at manalangin, humingi ng biyaya doon sa kanilang mga ribulto. Kasi doon sa Makkah nga nung panahon na yun, napapaligiran nito ng napakaraming mga ribulto. Sa ilang sinabi pa nga, di ba, 360 na mga ribulto. Ang dami nun. Ang dami. Maliit lang yung Kaaba hindi naman siya hindi naman siya kalakihan Parang lang. Parang ganyan lang, yung Masjid Balato. Ganyan lang siya kalaki, yung Masjid Balato. Tapos napapaligiran siya 360 na ribulto. So, ang dami nun. Ang dami ng ribulto na yun. Fawajada Safwan bin Umayyah. Nung nandun daw siya, natagpuan niya si Safwan bin Umayyah. Si Safwan, tatay niya si Umayyah, yung boss ni Bilal. At napatay yun sa Badar, si Umayyah bin Khalaf. Si Bilal mismo yung pumatay. Si Bilal mismo ang pumatay. Kung naalala niyo dun sa Omar series, siya yung ayaw sumama. Ayaw sumama. Pero inasar siya ni Abu Jahal. Sige, Umayyah, o ano bang kunya niya, Abu Safwan, magpabango ka na lang. Magpabango ka, maiwan ka dito kasama ng mga babae. Di ba, pinapausukan siya ng insenso. Magpabango ka na lang. Ang ganda nga naman ng Omar series. Ma-appreciate mo talaga yung sira kapag napanood mo siya. Kasi di ba dati nagbabasa lang naman tayo ng sira, di ba? Tapos mapanood mo yung Omar series, ganyan pala yung nangyari dun So naasar siya, sumama na siya. Sabi ni Umayyah, di ba?
makikita mo kung sinong matapang. Makikita mo kung sinong matapang. Pero totoo dyan, nung nandun na sila sa Badar, plano niya talagang tumakas. Kaso hindi siya nakatakas, nakita siya ni Bilal. Nakita siya ni Bilal. Si Safwan yung anak niya. Pero itong si Safwan, nagmuslim ito kalaunan, radiyallahu anhu. Kaya nga siya na minsan may masamang ama pero magkakaroon ng mabuting anak. Di ba si Ikrimah din? Si Ikrimah, anak ni Abu Jahal, nagmuslim din Fathu Makkah. Itong si Safwan, nagmuslim din Fathu Makkah. May eksena pa pala sila ni Umair bin Wahab sa Fathu Makkah, di ba? Doon sa Omar series. Hinabol pa siya ni Umair, pasakay na siya ng barko Si Safwan, tatakas siya ng Makkah, di ba? Tatakas siya. Pero nahabol pa siya ni Umair, pinabalik siya ng Makkah. Na binibigyan na siya ng amnesty, pinapatawad na siya. Yun, si Umair. Kasi close sila Kasi nangyari dito, parang ito sila siguro magkababata. Tapos si Umair, may utang sa kanya. Kasi minsan may gano'n naman magkaibigan, di ba? May magkaibigan na mayaman tsaka mahirap. Yung mahirap, laging may utang na loob doon sa mayaman. Kaya hindi siya nakakatanggi minsan doon sa ipapagawa ng mayaman. So, gano'n si Umair. So, nakita niya daw si Safwan bin Umayyah doon sa may Kaaba. Jalisan ila janibil hijr. Nakaupo daw si Safwan malapit doon sa hijr. Yung hijr na tinutukoy dito, yung Hijr Ismail, yung parte na pabilog sa Kaaba. Kasi yung Kaaba nga dati, panahon ni Ibrahim alayhis salam. Hindi naman siya courting cube Parang siyang plancha, parang barko, pag pabilog yung dulo niya, gaya pabilog. Kaso nga yung Quraysh, yung tinatayo na nila yung Kaaba, wala silang pera, kinapos sila ng pera na tawag nila malinis na pera, hindi galing sa sugal. So pinutol nila yung Kaaba, kaya naging ganun. Naging flat yung isang dulo niya. Kaya pag magtatawaf ka, hindi ka papasok sa Hijr Ismail Kasi pag pumasok ka doon, pumasok ka na rin sa Kaaba. Doon ka sa paikot. Ang pag-iikot ang tawaf sa Kaaba, sa labas, hindi sa loob. So doon ka dadaan. Kaya may makikita rin kayong nagsasala sa loob ng Hijr Ismail. Loob na yun ng Kaaba, actually. Loob na yun ng Kaaba na may tuturing. So doon, si Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Jumahi Al-Qurashi. Jumahi din pala sila Safwan. Jumahi din pala sila. So kamag-anak din pala sila ni na Umair at ni Said bin Amir. So magkakamag-anak pala sila. Siguro yung mga pangalan kasi ng mga angkan sa Saudi o sa mga Arabo. Nakapangalan yun sa mga lolo nila kanununuan nila. Di ba si Quraysh? Lolo yun ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito, kumbaga, isang lolo nila na naman, itong si Jumahi. Isa sa mga naging lolo nila. At si Safwan, kilala nga siya bilang Abu Wahab. May anak siya si Wahab din. Parang popular na pangalan to sa kanila yung Wahab Nagmuslim nga si Safwan pagkatapos ng Fathu Makkah. At alhamdulillah, nung pagkatapos ng Fathu Makkah, tahimik na lang siyang namuhay din Wala nang masyadong nababanggit sa kanya. Pero madadaanan pa natin yung kwento ng buhay niya, inshallah. Kabilang nga siya doon sa mga pinakamayaman sa Quraysh. Wakana minal muallafati qulubihim. Shahida ma'arakatal Yarmouk wa mata bimakkata sana wahid wa arbaun. So nagmuslim siya pagkatapos ng Fathu Makkah. At nakasama pa nga siya sa ilang mga giyera. Nakasama pa siya doon sa Yarmouk. Doon naman napatay si Ikrimah. Doon sila namatay. At namatay si Safwan 41. Kailan ba ito? Panahon na ito ni Uthman. Radiyallahu anhu. So yung Hijr Ismail, yun nga kasi may mga footnote dito basahin na rin natin. Yung Hijr Ismail ay Hijr Ismail alayhis salam min al-Kaaba.
So tinutukoy dito na kung saan niya nakita si Safwan, doon sa may Hijr Ismail. Kasi nung panahon ng Quraysh, ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Kaaba ngayon, ganun na itsura niya. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun na. So meron na siyang Hijr, yung parang letter U doon sa dulo. So nandun sila nagkita ni Safwan. Wa huwa ma wahahu al-Hatim al-Mudaru bil Bait wa qad tigtasarat Quraysh fi bunyan al-Kaaba anhu linafadil mal al-halal fi buyutihim. So yung ano na yon, yung pader na nakapaligid doon, yung letter U mismo, ang tawag doon Hatim, yung pader. Pero yung loob nun, yun yung Hijr Ismail. Parang kwarto ni Ismail, Hijr kwarto. Ganon. Tapos yung Quraysh, hindi na nga nila tinayuan yun kasi naubusan na sila ng pera na halal, kumbaga. Meron din silang konsepto ng halal, yung Quraysh. So nagbatian sila ng amsabahan. Yun din yung ano kung mapansin niyo yung ano, dun sa Omar series, nasa lubong ni Abu Bakar sina Abu Jahal. Ito yung pagbati nila. Parang good morning. Kumbaga, amsabahan. At bumati lang si Abu Bakar sa kanila. Tapos gusto siyang isama ni na Abu Jahal doon sa Darun Nadwa. Pero ayaw ni Abu Bakar. Sabi niya may gagawin pa raw siya. Yun pala yung gagawin niya. Dadakwahan niya si Uthman. So si Uthman nag-Muslim sa alhamdulillah. Ginamit ni Allah si Abu Bakar bilang gabay sa kanya, alhamdulillah. Kasi nga, nagbatian sila ng good morning at tumugon si Umar bin Wahab, amsabahan ya Sayyida Quraysh. So, ang tawag niya kay Safwan, kasi si Safwan, kabilang sa pinakamayaman ng Quraysh. Magandang umaga din sa iyo, amo. Kumbaga, amo ng Quraysh kasi kabilang nga siya sa mga pinakamayaman ng Quraysh. Sabi ni Safwan, amsabahan ya Aba Wahab. So good morning din sa iyo, Abu Wahab. Si ano pala yung unang bumati, si Umar. Ejlis natahaddathu sa'atan. Maupo ka muna sandali at mag-usap tayo sandali. Maupo ka, mag-usap tayo sandali. Fa innama yutakattaul waqtu bil hadith. Dahil tunay na lumilipas ang panahon sa pamagitan ng pag-uusap. No? Gusto lang niya magpalipas ng oras. Fajala sa Umar, bi'ira Safwan bin Umayyah. So naupo sila ng magkatapat. Watafika ar-rajulan yatadakarani badran. At habang nandun sila, ang kabilang sa mga napag-usapan nila, yung mga nangyari sa Badar. Wa musabuha al-azim. At yung mga nangyari dito na matinding pinsala o sakuna sa Quraysh. Wa yu'addidani al-usra alladina waqa'u fi aidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. At habang nag-uusap sila, pinag-usapan na rin nila kung sino-sino yung, bukod doon sa mga napatay, pinag-usapan nila kung sino-sino yung mga nabihag. So maaring si Safwan, kasi siya ngayong kabilang siya sa pinakamayaman ng Quraysh. Pinagpaplanuhan nilang i-ransom yung mga nabihag ng Quraysh. Pero nga, nalaman natin doon sa usapin ng pagra-ransom, di ba, nagkaroon sila ng pagtatalo o diskusyon. Si Omar at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto ni Omar, pugutan na ng ulo lahat ng bihag. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya hindi, dyan lang muna sila. At kalaunan, kumbaga naging plano na nila iparansom yung mga bihag. Pero nga, bumaba yung aya ng Quran na kumbaga, pinapanigan ni Allah yung pananaw ni Omar na pugutan na lang ng ulo yung mga tao. Pero hindi na rin naman pinatupad yun eh. Hindi na rin naman yung pinatupad. Kumbaga, pinagsabihan lang ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katulad din sa iba-iba pang mga aya sa Quran, di ba, na kumbaga pinangangaralan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawat dun sa di ba, yung natalakay na natin Suratu Abasa, ganun. Pero hindi na nila ginawa yun eh, kasi nga kalaunan, pinakinabangan nila ng husto yung mga bihag na yun eh.
Yung mga nag-ransom, nadagdagan sila ng yaman. Tapos yung mga hindi makapag-ransom, yung marunong magbasa at sumulat, pinagturo nila sa mga bata. Pinagturo nila sa mga bata. Siyempre, pinakamahalagang nangyari doon sa mga bihag ng Quraysh. Marami doon nag-Muslim eh. Si Suhail bin Amr, 'di ba doon sa Omar series, merong dalawang magkapatid yung ginapos. Yung tatay nila na yon, kumbaga si Suhail bin Amr, nabihag yun sa Badar. Nakapag-ransom, kalauna nag-Muslim sa Fathu Makkah din. Yung kapatid ni Khalid bin Al-Walid, si Al-Walid, nabihag din doon. Yung inabutan ng tinapay, kasama ni Suhail bin Amr, yun yung kapatid ni Khalid bin Al-Walid. Nag-Muslim din yun. Siyempre yung anak nito ni Omer bin Wahab, nag-Muslim din. So kumbaga, alam na ni Allah yun. Gusto lang ni Allah na pangaralan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga, sa digmaan, dapat maging malupit din siya. Maging malupit din siya. Kasi maaring sa Badar, masyado siyang naging malumanay pa rin. Kasi kung titingnan natin yung katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapagmalasakit siya eh. Kahit sa kuffar, mapagmalasakit siya. Pero niya, pinagduduapan niya si Abu Jahal, di ba, na mag-Muslim. Sa kasamaan ni Abu Jahal, sa kabila ng lahat ng kasamaan ni Abu Jahal, gusto pa niya mag-Muslim. Si Abu Jahal. Kung tayo, susumpa na natin, mumurahin. Wala, patayin mo na yan bukas. Kung walang patagalin yan. Pero siya, iba talaga yung katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit doon sa Sira, di ba? Nasaan na ba tayo sa Sira? Sa Taif. So, ganun din. Sabi nung anghel na kabundukan, gusto mo, tabunan ko na yung mga yan eh. Kung tayo yun, sige, tarantado, tabunan mo lahat. Wag kang magtira kahit isa. Tabunan mo. Yung isa, kung may makatakas kahit isa, habulin mo. Pagulungan mo ng bato. Pero siya hindi. Iba talaga. Iba yung, minsan hindi mo hindi mo maisip. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero syempre, kumbaga siya na yung hinirang talaga ni Allah. Bago pa siya likhain ni Allah, alam na ni Allah na magiging ganun siya. Kaya siya na yung hinirang na pinakahuling propeta. Fathu Makkah. Diba? Pero papatawarin niyang lahat. Kasama na sila Ikrima, si Safwan, diba? Tumakas na sila. Pinatawad niya lahat. Yung Quraysh naghihintay na lang sila, patawan sila ng anuman eh. Di ba lumuhod na sila sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga naghihintay lang sila ng hatol. Pero sabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tathriba alaykumul yawm. Yung ayat doon sa surah Yusuf, walang paghihiganti sa inyo sa araw na ito. Yun din sinabi ni Yusuf, di ba, doon sa mga kapatid niya. Kasi pero yung plano siyang patayin ng mga kapatid niya, tinapon pa siya sa balon, pero pinatawad niya. So, ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, idhabu fa antumut tulaka. Umalis na kayo, makakaalis na kayo kasi lahat kayo ay malalaya. So, katapos lahat sila, napag-isipan nila, mag-Muslim na rin pala kami. Okay pa lang Islam. Yun na yung idha jaa nasrullahi wal fath, yung suratul Nasr. Iba talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nabanggit lang natin tungkol sa mga bihag kasi pinag-uusapan nila eh. Kasi marami-rami din yung nabihag noon ng Quraysh ang nabihag. So ang dami nun. Ang dami nun. Kaya sila yung kumbaga pinagpaplanuhan nila kung ano yung gagawin sa kanila, kung paano sila na mararansom at iba pa. Siyempre, dito na rin nila tinalakay yung ipapagawa nila kay Omer bin Wahab na pag-assassinate kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero naging mahimala yung nangyari. Alhamdulillah. So yun naman yung matatalakay natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.